Vivo X300 Pro, feeling ko camera yung focus nila dito. Feeling ko lang naman, hindi pa ako sure. Unbox natin at pag-usapan yung specs. Okay, so ito yung Vivo X300 Pro with photography kit. Bagong flagship ng Vivo na mukhang malapit na ring ilabas sa Pinas. Last year, one of the best camera phones para sa akin ang X200 Pro. Actually, mas nagustuhan ko yung photos doon kumpara sa Galaxy S25 Ultra and iPhone 16 Pro Max. So, medyo mataas din talaga yung expectations ko dito ngayon. At ito na nga yung unit natin with assembled photography kit. Para to sa mga mahihilig talaga sa camera, meron tayong Vivo X Zeiss 2.35x teleconverter lens. Bale, papatong pa yan sa 200 megapixel 3.5x telephoto for extended zoom range pa. Meron din tayo ditong camera grip para DSLR camera feels talaga. Pero bago natin tignan yung mga photos and videos, pakita ko lang muna saglit yung design at build. Flat frame at flat display na tayo ngayon. Slightly curved kasi sa last year's X200 Pro. IP68 and IP69 rated pa rin. Ito yung 4 color options natin. Hindi nga lang sure kung alin lang dyan ang i-offer sa Pinas. Malaki at makapal pa rin yung camera bump, pero overall, premium feels at very premium looking flagship phone pa rin. Sa display naman natin, ganun din, 6.78-inch LTPO AMOLED, high resolution and up to 120Hz, 4,500 nits peak brightness and naka-ultrasonic fingerprint sensor pa rin. Upgraded na rin yung battery. Panalo na rin naman tayo dun sa 6,000 mAh ng X200 Pro last year, pero this time, ginawa pa nilang 6,510 mAh. May nabasa ako na yung mga EU models daw ay nasa 5,400 mAh lang. Rules sa kanila malamang. Pero tingin ko 6,000 mAh plus yan dito sa Pilipinas. At pag nagkataon, most probably isa ulit to sa mga pinakamakukunat na phones this year. 90W wired charging at 40W wireless. Tapos yung chipset na gamit ay yung bagong flagship ng MediaTek na 3nm Dimensity 9500. Up to 16 gigs yung RAM and up to 1TB yung storage. More than 3.6 million din yung nakuha kong score sa Antutu Benchmark version 11. Again, mas mababa lang kapag version 10. Naka-dual speakers pa rin at pagdating sa camera, meron tayong 50 megapixel main shooter, 200 megapixel periscope telephoto with 3.5x optical zoom, 50 megapixel ultra-wide, 50 megapixel selfie, tapos andito pa rin yung Zeiss optics and T-Star coating sa mga camera sa likod. Hindi ko pa ito nagagala, kakarating lang din sa akin, pero eto na rin yung konting photos and videos na nakuha namin so far. Para naman sa mga interesado dito sa teleconverter lens, ito yung mga nakuha kong photos gamit yan, pero mention ko lang na hindi pa rin tayo sure kung i-offer to